Talaga sir na natatay ka, hindi mo ipapark ng bike kahit saglit lang. Opo, Kahit hindi. mo masasabi yun kasi kalikasan hindi mo naman alam kung kailan ka lalaglag ng dumi. Hindi mo kasi naranasan na Hindi po. i-LBM ka. Ay, naranasan ko na po yan, sir. Hi everyone! Ang trabaho na yata ni Sir Gabriel Go ang pinakamahirap sa gobyerno. Yun ba naman kailangan mong magpaliwanag upang turuan ng ating mga kababayan na mali ang gawing parkingan ng kalsada at bangketa? Sa video na ito ay panoorin natin ang magandang aral na itinuro ni Sir Gabriel Go sa mga kababayan nating pasaway. Panoorin natin ang video na ito. Po, no? It's 10:30 in the morning. Kanina po galing tayo sa PITX Makapagal. Ngayon naman po, we're going towards Naiya, Sukat Road. So itong area na to, makikita po natin, may sidewalk po ito. So the problem here is, yung sidewalk, ayan po, nakausli po yung sasakyan. At to the point, wala na pong malakaran ang tao. Kita naman po natin, there's a marking of the sidewalk. So dapat po yan, klaro po yan. Whether may guard or walang guard, alam po ng isang driver as a basic rule when it comes to parking, no, na ang sidewalk hindi po dapat hinaharangan. So let's not put the blame so much sa mga gwardiya dahil unang-una, tayo po yung driver, tayo po yung lisensyado. We have to take our own responsibilities. Isang lalaki ang ayaw magpatikit at hindi niya alam na bangketa ang kanyang pinaparkingan. Lisensya na lang para matikitan. Lisensya na lang po para matikitan. Sidewalk po kasi ito eh. Oo nga po. Pero, tingnan mo lang naman eh. Hindi po konti yan, sir. Buo na pong sidewalk na kuha nyo. Ayan po. Sa kalsada na po maglalakad si tatay. Wala kasi doon eh. Ha? Mabubundol ko pa kasi doon. Eh, hindi naman po pwede mag-adjust yung sidewalk sa haba ng sasakyan. Oo nga po. Pero kakapit din naman ko kasi hindi yan. Ano ko lang o kapasok ko lang. Kaya nga po, hindi naman po ito to eh. Ticket lang po yan. Kung ayaw nyo po mag-present ng license, we can ticket it as unattended naman po. It's your choice po. Atras ko muna. Atras ko muna. Pera po muna ng lisensya bago po iatras. Pati yung Lexus sa dulo ah. Wala pa nga kung 1 minute na gano'n eh. Sir, wala naman pong 1 minute, 2 minutes sa pag-issue ng ticket. Sa towing lang po yun. Ha? Sa towing lang po ibinibigyan ng 5 minutes consideration bago ma-tow. Pero pag sa violation, wala pong oras. Dapat sana kung mga isang oras ang puntak na yun eh. Hindi na. Sir, how will that justify, di ba? Pero the mere fact, Kasi wala pa nga akong 1 minute kung kabababa ko lang. the mere fact, boss, na you obstructed the sidewalk, you have a violation. Saka, Hindi ko alam po dito ang sidewalk. Ito pa? Ito. ay, sir, kalsada po yan. Yung poste na yan, no? Sidewalk po to, sir. Ay, yung poste na yan, no? Opo, nonetheless, sidewalk po. Ayan po yung marka, oh. Ayan po, sir. Saka, sir, may lisensya naman po tayo. So, that's meron. basic. That's basic. Sir, di ba, ticket lang naman po yan. Ha? Hello po. Kaya yung nabababa ko lang yung init-init. Sir, ang paglabag ng violation, wala naman pong oras yan. Tama nga po yun. Okay. Pero, ay, humingi sana po sa direksyon. Kasi, hinikot lang ito sa tulo na yan, no? Pagkatapos po, pwede niyo po Ang i-atras. totoo naman yan, no? Ay, kainit-init pa, oh. Sir, bago po sana kayo bumaba, tinignan niyo muna kung maayos paradahan niyo. Ano po yung pula? Sabi ko, bakit kaya ba't di pa doon ang kunti? O di sir, sana nakastart po yung kotse. Kung titingnan niyo lang po. Hindi maano kasi, Kasi po, pinatay ko nga kasi bago mamaya umabante. ay, hindi, nakapark naman po yan, saka naka-handbrake. Hindi, minsan kahit naka-handbrake na Naka-shift to park naman po yan, matic po to eh. Hindi po automatic yan. So naka-neutral kayo. Oh, pag naka-neutral, naka-handbrake, hindi po mahina aaban. ang handbrake ko kaya hindi ka Mahina po yung handbrake. medyo mahina. Ay sir, kailangan niyo po ipacheck. Ibig sabihin, hindi po roadworthy yung sasakyan kung ganun, kung mahina ang handbrake. Hindi, kahit ngayon kaya hindi ako tuwala masyado. Kailangan niyo po ipacheck yung sasakyan kung ganun po. Kung mahina po ang handbrake niyo, delikado po yun lalo. Whether Itong ginang naman na ito ay matagal nang pinagsabihan na huwag harangan ng bangketa pero paulit-ulit siyang bumabalik.
Yan. Hello po. Magandang hapon po. Tanggalin nyo na. Tanggalin niya. Reggie. Pakunan nga to. Yung tinatanggal. Ito. Na? Dati maliit lang to eh. Lumaki ng lumaki pa rin. Ba't ganon? Para naman po tayo nananadya. Alam yung bawal. Ako lang po mag-stop. Kaya nga po, tatanggalin po namin yung ibang gamit nyo. Iwan namin yung paninda. Tulungan niyo ba yung paninda niya, sir? Yung mga lamesa, kunin natin. Magandang araw po, sir. Opo, wait, saglit lang po. Tulungan niyo na ibaba yung mga... Bababa nyo lahat ng gamit. Ilagay nyo doon. Hindi na ako lang po. Ayaw pa magano, galit pa eh. Tulungan ka na nga eh. Kukunin lang na yung patungan dyan. Para walang tungtungan. Huminahon ka muna. Papaliwanagan ka namin. Huminahon ka muna. Unang-una, ang pagkumpiska na sa bangketa, kahit paninda pwedeng kunin. Pero ako, hindi ako pumapayag na kumuha ng paninda dahil may puhunan. Pero ang pinapakuha ko lang, mga tungtungan para hindi po kayo bumalik. Yan ang patakaran ko. Alam mo, di ba? Sir, Alalay lang. sana, sir. Kung sino man yung sinasabi mo, lalayon. Hindi ko naman alam na may operasyon kayo sa anak ko. Alam ko may operasyon. Hindi ako magtitinda dito. So ganito po, makinig ka, Nay. Pag may operation, aalis ka. Pag walang operation, balik ka dito. Ba malamang oo kasi may asawa ko may cancer. Hindi po kayo pinapayagan dito. Ang sabi ko sa asawa nyo dati, humanap ng ibang pwesto na pwede nyong pagtindahan. Huwag haharang sa bangketa. Anong kadali sa humanap ng pwesto, sir? Hindi po. Isa lang din ako mahirap na nangungupahan. Kung maghanap ako ng Ang sinabi ko sa asawa nyo, baka pwede makiusap sa guard, ipasok ng konti. Hindi ko sinabi mga upahan kayo. Alam ko naman pinapapasok kami pero tingnan mo. Oh, dyan nga po kayo pwede naman yung pakiusapan ng gwardiya, di ba? O, alam niyo naman po pala. Pero tingnan mo may ginagawa pa naman kasi dito. Kaya nga po, pwede naman, Makapasok dito. Tingnan mo, makinig po muna kayo. Pwede niyo pakiusapan, kausapin ng gwardiya, total nakikinabang naman sila, bumibili dito. Baka pwede doon sa loob, ilang beses na po to. Kayo na po nagsabi sa akin, panahon pa ni sabihin, 10 taong mahigit na po to. Kung sinasabi niyo panahon pa ni Ang taon na ba yung asawa ko may cancer na hanggang ngayon lumalaban ako? Kaya nga sinasabi ko, maglagay kayo sa pwestong maayos. O, yun Alam po. ko nasa katwiran kayo, pero hindi nyo rin kami maintindihan bilang mga mahirap. Nay, ilang beses ko na kinausap asawa nyo. Sabi ko, Hindi nga yung sa loob, hindi po. Hindi yung ganun kadali, sir. Ganun kadali lang po yun. Iusog nyo sa loob, hindi po kayo nakaharang dito. Wala tayong pag-uusapan. O, balik, Simple. Sige, para wala na tayong pag-usapan, balik na lang yung upuan Hindi po. ko. Sige, Sa susunod, sige, pagbalik ko. pag-usapan nyo na nasa loob na ako. O, pagbalik ko sa susunod, nandito ka, kukumpiskahin ko lahat yan, ha? Hindi po. Tara na. At ito na po ang lalaki kung saan ay ito yung palaging dahilan ng mga driver tuwing nahuhuli, kung saan ay tinatawag daw sila ng kalikasan. Bumaba ka dyan. Palis nyo yan. At nandun ako sa loob, sakyan, nag-share ako. Oo. Ay, nakita paglabas ko nandun na yung sakyan. Nasa kanto po yan. Oo. Nasaan yung litrato? Nasa Tingnan nyo. gilid ako eh. Ha? Nasa gilid ako, nag-CR, pumasok ako. Ngayon, paglabas ko na isang pa na yung sasakyan. Papakita ko sa'yo. Paano Oo. paano pag mali ka? Mali, sir, tanggap ko naman, sir. Oh, yun naman pala. Ang problema lang, sir, nandyan ako sa loob, pwede man tikitan, nandyan naman ako eh. Sa Nahuli lang loob? ako. Nag-CR kasi ako doon sa may kantin. Nasa loob ka ng kotse o wala? Hindi po. Sa Okay. labas lang, nagkantin Okay, lang. makinig ka muna. Pag wala ka sa loob ng kotse, may ticket na yan. Pag hindi ka umabot, sa konsiderasyon lang to ha, konsiderasyon na 5 minuto, hindi ka umabot, matotow talaga ang sasakyan. Kasi ang akin lang naman, nag-CR lang ako, ano lang kami doon konti, nakapasok naman sa Uy. sakyan. Ang problema lang, sir, paglabas ko, sinampa na. Kasi nga po, hindi kayo umabot doon sa konsiderasyon na binibigay Kasi nag-CR natin. lang kami, sir, doon. Sir, makinig po muna kayo. Oo. Nag-CR ka po. Alin ba yung naman ang hinihingi alin ba ko. yung sa'yo dito? Yung taxi nakapasok doon sa, sir. Sa Dunkin Donut? Wala lang umano na maparkay. Yun lang sinalpak ko doon. Sa Dunkin Donut? O, sa Dunkin Donut. Kasi Yung
Okay. May driver ka? Opo. Lisensyado ka? Yes po. Nakapag-seminar ka? Opo. Nag-exam ka? Sir. Okay. Doon muna tayo. Pakinggan muna para hindi tayo nagkakamali. Kasi tayo nangyayari, pinipilit natin yung pagkakaalam natin na yung pala mali tayo. Okay, sir. Okay. Yun na sir, ang hinihingi ko, sir. ito. Nakaharang po kayo sa bangketa, Oo. nakaharang pa kayo sa kalsada. Pumasok kasi ako sa CR, nag-share lang ako, sir, sa saglit lang. kaya nga Dahil po. wala akong maparkingan na iba. Ganito. Paglabas ko, nandun na yung sasakyan. Pwede Tama naman po. tikita na lang ako, huwag naman i-impound Hindi yung po. sasakyan. Paano kayo titikitan kung wala naman yung driver Kaya nga lumabas na ako, sir, at eh. the time of apprehension? Ibig sabihin po niyan, dumating ang enforcer, ang sasakyan nakapatay, nakalock, walang driver sa loob. Paano titikitan ng driver? Sir, nandun mga gamit sa sasakyan pero nakabukas pa. Pwede naman po kayong pumunta doon, makukuha niyo po. Nandun yung sasakyan kaya pinababa ako Kaya lang sir, nandun yung sasakyan. Saka sir, ito para alam nyo sa susunod, di po kayo magkamali. Ang pagsampa po sa mga operation ng tow truck, ito po ay pwede kayong makasuhan. Hindi sir, kasi ang inabot ko sa Yes sakit, po. kinakausap ko lang sila na wag muna kasi nandyan naman. Pwede naman Wala. ako take on time. Sir, Na wala ako. yun nga problema, mali yung pagkaintindi Oo. nyo sa batas. Hindi naman sir ako nagpapaliwanag kasi nandyan. Pwede ako tikita pero kung dali sa sasakyan, parang hindi na kami, wala na bang karapatan mag-CR, ikaw kung nagtatai ka na. Sir, ikaw na mismo nagsabi, dumaan ka ng seminar, nag-exam ka. Sir, kaya Alam mo wala- bilang alam mo naman, driver, sir, wala na tayong maparkingan na CCR ka, Sir, magmamadali hindi. ka. pwede mo i-park ng maayos. Sir, eksakto lang kasi yung parking dyan sa may gilid. Hindi po, sir. Hindi naman kasi kailangan horizontal. Pwede nyo pwede nyo kasi ipa-horizontal sa totoo instead lang, of sir, vertical. Yung parking yan, yung islat lang yun, hindi ka naman pwede magtagal. Dahil may nakaharang dyan na may mga nakaparking. Pwede po pumarada doon pero pa-horizontal Oo, po. Hindi lang kasi, Ang hindi lang po pwede, maharangan yung kalsada plus the sidewalk. hindi lang kasi may ano yun, sir, kasi sa totoo lang, yung parking niya, isakto lang doon na hindi ka pwede magtagal pag CR lang o may bibili. Sir, kasi kung hindi kayo po nagtagal, may video po yan eh. Oo, nandun kasi siya ako sa CR, sir. Habang yung guardian tumawag, sir, bilisan mo, yung sasakyan mo. Sabi ko, nasi-CR ako saglit lang. Oh, yun At pala doon eh. Tinawag ka pala Oo, ng sir, guard. nasa CR pa naman ako noon, hindi pa naman ako nakakalabas Kasi nagpaalam ako saglit na CR ako. Pinayagan kayo ng guard pumarada ng Pumasok, pabalagbag. Hindi naman sa guardia doon. Nagpaalam lang ako siya, saglit lang papasok ako sa CR. Nagpaalam ako doon sa kabila na magsi-CR lang ako. Yung sa Dunkin doon ako pumasok ako sa CR kasi natatay na ako, sir. Iniwan ko saglit lang, wala pa siguro Paglabas ko, kinakatok ako pare yung Lagpas po kasi ng 5 lumagpas minuto kayo, yan. pero sir, nagmamadali Hindi lang sir, ako sumiar. lumagpas po sa palugid Oo. na oras. Lumampas lang kasi ako ng konti, pero ipapark ko sana. Ang problema, sir, may nakarang na sasakyan. Iba Yun. pala ganun. Yun. Ang problema, hindi lang talaga. Pumasok ko kasi may sasakyan. Yun. So in short, nakita mo na hindi kakasya ang kotse mo, pinarada mo pa rin. Ito yun, sir. Pinarada ko yun kasi Okay. hindi ko na kaya yung kalikasan. Tinatawag lang ako. Gusto ko pumasok sa CR. Sir, bakit doon? May gas station po bago dumating Hindi na ako doon. nakalampas na ako dyan, sir. Dito na ako nagpunta ng CR kasi kanina dumiretso na ako dyan. Sabi ko, dito na ako Opo. magsi-CR. Kasi bago dumating ng Dunkin Donut, Oo, meron pong may gas station station. yan. Dalawa Pero po lumampas yun. na ako, sir, dyan kasi dyan. Mas malinis yung CR na pwede mong tuluyan dahil may bayad. Nag-CR lang Opo. ako, nagbayad ako, sir. Dahil malinis kaysa doon sa Petron. Eh, ang problema po kasi niya, meron po talaga yung pagkakamali. Yun lang naman ang akin, sir. Kung okay lang naman siya, hindi tinala sa sakyan ko, tinikita lang Hindi ako. kasi nga po pwede. Yung talaga na walang yung katulad dati na tinitikita na walang driver, pwede naman. Ginagawa lang po yun pag walang tow truck. Ang operations ko po, sa special operations sir, ko ng nandun MMDA, naman ako, may sir, tow truck. nakikiusap na Sir, naman wala ako, po sir. kayo doon kasi pag nandun po kayo, sir. hindi po itotow ang Nandiyan sasakyan. po kasi, nasa loob kasi ako nag-CR. Okay, sir, ito na lang, mas madali. Yung kotse nyo, nakatow na, lumabas kayo, nakikiusap kayo, tama? Opo. Baka pwedeng ibaba, Opo. which is bawal. Hindi naman, sir, kasi gusto ko naman Nasa batas po yun, na bawal po, pwede kayo pumunta dito, alamin nyo, may guidelines po yan. Once na nasampa, bawal na po ibaba. Tikita na driver. Sir, pinapaliwanag ko nga po sa inyo. Ang akin na naman, sir, kung pwede, kasi wala naman ako Yes, sir. nagtulong Okay. sa akin. Nagtatanong ka kung pwede. Sinagot ka nga po, hindi po pwede. Yung gabi kasi dati, sir, pag wala dyan yung tinitikitan, iniiwan yung ticket. Sir, yun yung mga operation ng district na walang tow truck. Pero Ang sa akin po, ang sa akin po kasi may tow truck po yung akin. So once na unattended, walang driver, matotow po talaga yan. May gamit ako doon ng mga Hindi po mawawala. pero nakabukas lang. Huwag po kayo maglala, hindi wala po mawawala. Ngayon, sir, kasi sumapa ako na gusto ko makiusap na pwede naman tikitan ako pero wag naman sagot na i-impound yung Bawal sasakyan. po kasi. Pwede naman kayo pumunta, makukuha nyo yung sasakyan nyo as long as Sir, kompleto wala nga papel. akong pera pambayad
Eh siya, sana inayos mo natin yung parking. Wala sana nakikiusap ako, wag lang sana bitbitin na sasakyan kasi wala akong panghanap buhay. Sir, tandaan niyo po. Hindi naman tikitan, sir. Ako pwede ako magpatikit kahit magkano, wag lang ganun sa ano ibabayad ko sa sasakyan. Oo, kasi okay lang sa inyo magpatikit kasi hindi niyo rin naman po isa-settle. Alam mo, sir, sa Alam ko naman po yun. Pag may ticket, tanggap ko yun. Pero yung sasakyan, tatanggal yung papatay mo hanap buhay ko. Para mo na rin ako pinatay dito sa hanap buhay ko. Dahil wala akong pagkukunan, yun lang. Legal ako naghahanap buhay. Yes. Tirikiring ka, hindi man lang kapagbigyan mo na ni chance na, eto, sa susunod, wag mo nang gagawin kasi kami, sir, haglit lang kami, Sir, ano na namin. We understand legal ang hanap buhay nyo. Ang problema, tandaan nyo po to, bilang driver, ang lisensya Sir, ay responsibilidad. Kung ikaw nasa kalagayan, sir, na natatay ka, hindi mo ipapark ng bike kahit saglit lang. Opo, Kahit hindi mo kasi naranasan na Hindi po. i-LBM ka. Ay, naranasan ko na po yan, sir. Kayo na nga, kayo okay lang Sa gas station po ako humihinto. Oo, pero sir, hindi mo masasabi yun kasi ang kalikasan, hindi mo naman alam kung kailan ka lalaglag ng dumi. Sa huli ay naintindihan rin ni Kuya ang paliwanag ni Sir Gabriel Go at pumunta na lang siya sa opisina ng towing area upang kunin ang kanyang sasakyan. Ang ginang naman na ito ay maayos makipag-usap dahil alam naman niya na nakausli ang kanyang sasakyan at hindi siya tinawag ng parking boy. Lagpas na po kasi tayo sa oras, saka it's already been nakaangkla na siya ng tow bar. We've been here, we've been asking the guard for the owner. Ang problema, hindi niya kasi unang hanapin po kayo, inuna muna niya na magpa-parking sa iba. Opo. Pero kayo po driver. Opo. You're the driver, you're the owner, but the problem kasi you're obstructing the sidewalk. Kung hindi pa po siya naangklahan, pwede po natin bitawan. But unfortunately, it went beyond the 5-minute consideration. Pwede naman po kayo sumama if you want to the impounding area. Ma'am, naka-ano ba? Baba niyo yung handbrake. Pababa niyo yung handbrake. Electronic handbrake yan. Hindi kasi natin pwedeng mabitawan yan kasi we're breaching our own protocol. Yeah, I know. Opo. I know, kasi hindi ako marunong talaga. So, baka pwede ito sa akin na lang. Yun po, sa impounding area na lang po. Saan yun? Tumana Marikina, unfortunately. Marikina? Opo. Paano yung gamit ko na dyan, SSS? Paano ko iiwan naman? Pwede po namin kayo pahintay para you can go with your car. But you cannot wait too long, ha? Siguro probably around around 1 to 2 minutes. Hindi, anong gagawin ko dapat? Pwede po kayo sumama. You just have to present the ORCR, proof of ownership, your license. Then you just have to pay the penalty po. And then I can come back now with the car? Yes. Opo. But you have to park it properly, ha? Yeah. Marikina pa? Opo. I have to call my husband. Up. Abante muna. Mahuhuli. Hello. Ayon naman sa mga residente ay pumayag daw ang barangay chairman kaya sila nagpark sa ilalim ng tulay. Since when niyo po pinalabas na nakapark po dyan? Opo, yun po. Hindi, kailan pa po? Ngayon lang po. Kasi po Ngayon lang po. Kasi habang ipapatag po daw. Ito sila kagawad na dito. Sino nagbigay ng authority na dyan niyo po ipapark? Po ni Chairman po mismo. Sino chairman? Sinabi niya ipark sa labas yung mga sasakyan? Kasi kahapon pa po sila rito, gawa lang sa flood control po lang. Sigurado ka ha? Sinabi mo yan ha? Sabi ni ha? Yun ang kausap ng kagawad namin isang Sabi ni kagawad kong Lacson. Okay, so negative to. Okay. Negative. Okay, sige. Okay, thank you. Wala po. Kausap ka ni kahapon. Wala siyang pinayagan na i-park sa labas ng sasakyan. Napag-usapan po yan kasi sa kanila pong operation to, sir. Oo nga, hindi. Alam ko kausap ko si... Opo, Kasi... nga kausap ko. Opo. Hindi siya pumayag na ilabas ang sasakyan dito. Ano lang po, sir, pansamantala. Kasi... Hindi, ang problema mabuhay. Nakita natin ang napakagandang aral na natutunan natin kay Sir Gabriel Go. Sa totoo lang po ay yung tawag ng kalikasan ay isang mahirap na sitwasyon sa pagmamaneho.
Kung masama po ang lagay ng ating tiyan, ay wag na lang po tayo muna bumiyahe. Uminom po tayo ng gamot at palipasin ng isang araw at panigurado na kinabukasan ay maayos na ang ating pakiramdam. Pero sa totoo lang po ay ginagamit yung tawag ng kalikasan para makalusot sa panghuhuli. Ang tawag kasi ng kalikasan ay may senyalis naman yan at bago pa ang sakuna ay may ilang minuto ka pa para makapaganda. Hindi naman yan tulad ng ulan na hindi mo kayang pigilan. Pero kung totoo na masama ang ating pakiramdam, ay huwag na lang tayo lumabas ng ating bahay. Dahil baka yan pa ang posibleng dahilan para makadisgrasya tayo ng iba. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.